Wala pang 1 year, inaani mo na lahat ng mga tinanim mo. Kung gusto mong magkapera, kumita dito, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Pero kung wala ka naman talagang goal magkapera dito, skip mo na to. This video is not for you. May mga nagsasabi na ang pagiging creator daw ay para lang sa makakapal ang mukha. Aray ko. Kapag pinasok mo ang pagbablog, ang trabaho na to, kailangan mong tanggapin na meron at meron talagang tatawa sa'yo. Mang-iinsulto, mangbabash, lalait sa'yo. Mga ma'am sir, kung hanggang ngayon mag-iisang taon ka na dito sa YouTube, natatakot ka pa rin sa sasabihin sa'yo ng ibang tao? Sa criticism ng ibang tao, sa mga negative thoughts? Mga ate, kuya, baka yan yung dahilan kung bakit hindi mo mailabas lahat ng talent mo dito. Kaya, napakabagal ng growth ng channel mo. Ma'am Jem, ano ba yung dapat kong gawin para maalis ko to? Kasi parang nakakadlangan talaga nito yung growth ng channel ko. Ano ka ba? Di lang parang, nakakadlangan talaga niyan. Eto ha, makinig ka at patapusin mo yung mga advice ko dito. Kasi noon, ganyan din ako eh. Paano ko na-overcome? Number 1, isipin mo yung presyo ng hiya. Ay, may presyo pala yung hiya. May presyo pala yung pagiging mahiyain. Ilan na kayang subscribers yung nasayang dahil lang nahiya akong magsimula? Ilan kayang dollars yung nasayang kasi huminto na ako kaagad eh. Hindi na ako nag-upload. Ba, later on, marirealize mo, ang mahal pala ng hiya. Bakit? Kasi binabayaran natin ito ng panahon. Pangalawa, real talk, stop waiting for confidence. Teka, saka na lang ako mag-upload kapag confident na ako. Kapag may confidence na ako, kasi ngayon medyo nahihiya pa ako mag-explain eh. Wala pa akong lakas ng loob para kapagsalita ng tuloy-tuloy. Nauutal-utal pa ako eh, nabubulol-bulol pa ako sa harap ng camera. Saka na lang ako mag-upload kapag may confidence na ako. Tanong, kailan ba mangyayari kaya yan? Mga ma'am sir, ito po yung tatandaan ninyo na yung confidence, hindi yan nauuna. Resulta po yan ng paulit-ulit na paggawa. Kaya sa sobrang mahiyain mo, no choice, faceless channel ka. Ngayon, alam mo ba yung kalakaran sa mga faceless channel? Kung hindi ka matibay-tibay dyan at hindi mo alam yung mga strategy kung paano ka talaga kikita as a faceless channel, matatagalan ka. Yung ibang mga creator, nag-a-avail pa ng mga courses na yan about faceless channel, paano sila mag-grow, paano sumakses yung isang faceless channel. So, hindi rin madali. At alam niyo ba mga ma'am sir na dahil sa hiya na yan, may mga bagay ka na hindi mo nagagamit para lalong mas mapabilis yung growth ng channel mo. Baka sasabihin mo, okay lang yan, faceless channel naman ako. Wala ka namang confidence mag-voice over. Alam mo yung resulta niyan? Risky ka ngayon sa mga violation. Mahalaga yung may sarili kang voice over kesa na iaasa mo lahat sa AI. At aminin natin mga ma'am sir, kahit tayo pag nanonood tayo, 'di ba? Mas mabilis makuha yung tiwala natin, yung trust natin kapag naririnig natin yung totoong boses talaga ng creator. Ano pa, dahil sa hiya mo, takot ka magbigay ng opinion. Hindi mo mailabas yung 100% na talent mo. Pero alam niyo mga ka-creators, ito kaklaruhin ko lang, hindi naman talaga kailangan na lahat ng channel ay magpakita ng mukha. Hindi naman kailangan na lahat mag-voice over. And kung yung dahilan mo is all about that's my strategy. Yan yung strategy ng channel ko. Bakit ba? Okay lang yon kung yun yung strategy mo. Pero kung ginagawa mo ng dahilan, wala. Ginagawa ko kasi nahihiya ako mahihiyain kasi ako Yun po yung problema. Kasi isipin mo kapag hiya, yung nagdidikta ng content mo, ibig sabihin lang yan mga ma'am sir, nililimitahan natin yung mga bagay na po pwedeng magpalaki sa channel natin. Okay? That's clear mga ma'am sir. Hindi ko sinabing kapag hindi ka mag-face reveal, babagsak yung channel mo. Hindi yon. Sabi ko dito na yung hiya na yan yung isang bagay na malaki yung epekto na pumipigil sa growth ng channel mo. Hindi mo alam, ang daming pinipigilan na mga growth opportunities niyan. Yung voice over, face cam, commentary, personal branding, community building, at networking sa ibang mga creators. Ano pa po, Ma'am Jem, yung dapat kong gawin? Pangatlo, accept. Kailangan mong i-accept na merong tatawa sa'yo. Kapag nag-vlog ka, hindi mo mapipigilan yan. Accept the truth. Merong aasarin ka, susubukan ka, tatawanan ka para ma-discourage ka. Para tumigil ka na daw mag-upload. Or gusto ka lang pagtripan. Isa ito sa mga real talk ha, na ayaw pag-usapan ng mga creators, especially dito sa YouTube. Kapag ba dumating ka sa point na to, makakaya mo ba i-handle yung stress, comments na hindi maganda, masasakit na salita
Sir, sa mga baguhan, ang pagbablog po, hindi lang yan puro papuri sa'yo ha. Hindi lang yan puro magagandang salita. Halo-halo yan. Diyan na makakatanggap ka ng masasakit na salita coming from people that you don't know or kilala mo pero nagtatago lang sa mga profile na avatar. Di ba mga ma'am sir, kahit faceless channel ka pa, kahit walang mukha yung channel mo, wala kang excuse for criticism, negative comments, bad comments. Kung tatanungin nyo ako kung marami na tayong natanggap na pang-iinsulto, pambabash, masasakit na salita, marami na. Hindi na natin mabilang yan. Pero, ba? Inisip ko yan, sayang yung sahod natin buwan-buwan. Sayang yung opportunities na mga pumapasok. Okay mga mama sir, pangatlo yan na dapat mong gawin. Accept, tanggapin na may mga taong tatawa sa'yo, mang-iinsulto, mang-discourage, mang-babash. Dahil yan po yung reality sa mundo ng vlogging. Kasi sa pagbablog mga ma'am sir, alam naman natin, 'di ba? You cannot please everyone. 'Di ba? Kung merong mga natutuwa sa iyo, 'di ba? Nasasayahan kasi nakakatulong yung mga content mo. For example na lang sa akin. Ma'am Jem, salamat kasi may mga natutunan ako sa mga tutorial videos mo. Ma'am Jem, salamat kasi maganda yung pagkaka-explain. Akala nyo lahat ganyan yung comments? Hindi. May mga comments na ang sakit sa tenga ng boses mo. Paulit-ulit. Mga ganon, may mga ganong comments tayo nababasa. Meron pang, yung iba, ang bilis mo magsalita, pwedeng pakibagalan. Mga ganon. Yung iba naman, ang bagal mo magsalita, pwedeng pakibilisan. Hindi ko na alam, saan ako lulugar. Diba? Ano ba, bibilisan ko ba? Babagalan ko? Meron nga bibilisan, meron nababagalan. So, ayun mga ma'am sir, kailangan nating i-accept yung katotohanan na yan. Ano ba po yung dapat kong gawin para maiwasan itong hiya na to? Magbukas ng mga bagong opportunity, magkaroon ng growth yung channel ko. Pang-apat, lastly, mag-focus ka sa mission, hindi sa opinion ng ibang tao. Kahit saan bagay, hindi lang dito sa pag-vlog. Mag-focus ka sa goal mo, sa mission mo, hindi sa opinion ng ibang tao. Very important to guys. Actually sa mga baguhan, sa mga nag-i-start pa lang, prone kayo sa burnout. No, makarinig lang kayo ng negative news, diba? Bad news or bad comments, napakabilis, nagpupumiglas kayo kaagad. For example na lang mga ma'am sir, kapag mas mahalaga sa'yo, yung sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, mahihirapan ka talagang umangat dyan sa channel mo. Kapag pinakinggan mo yung pamilya mo, sinasabi, saka ka na lang mag-vlog. Kapag may maganda ka ng camera, ang labo-labo ng mga pinang-upload mong video, wala na. Kapag pinakinggan mo yan, kapag sinunod mo yung mga ganyang opinion payo, wala na. Pero alam nyo mga ma'am sir, kapag nauna sa inyo, inuna mo yung mission mo, yung goal mo, di mo na lang namalayan. Wala pang 1 year, monetize ka na. Wala pang 1 year, inaani mo na lahat ng mga tinanim mo. Ako honestly mga ma'am sir ha, nung sinimulan ko tong channel ko na to, wala akong pinagsabihan ito. Yan yung ma-advise ko sa inyo. Kapag magsisimula ka pa lang, gagawa ka ng channel. Yung iba kasi, di ba, kapag kapag gumawa ng channel, ayan, mag-vlog, di ba, papasukin yung vlogging. Iba pa malita ka agad, uy, alam mo, nag-vlog ako. Alam mo, sa akin ha, for me ha, ma-advise ko, hindi makakatulong yun sa growth ng channel mo. Solohin mo, as much as possible nga, wala kang dapat pagsabihan. Instead, mag-focus ka doon sa quality ng content mo, doon sa pag-build up ng channel mo. Okay lang naman na ipagsabi, pero saka mo na ipagsabi. Kapag ka, di ba, malapit ka na monetize, sumasahod ka na. Hindi doon sa point na, hirap ka pang i-build yung channel mo. Di ba? Hindi mo pa nga alam kung ano yung niche mo, pinamalita mo na kung kani-kanino nang mag-vlog ka. Ang ending nun, alam mo, ikaw din yung mapipressure. Bakit? Nalaman na ng lahat. Tapos ikaw hanggang ngayon, hindi mo pa alam yung niche mo. Hindi mo pa alam kung ano yung tamang i-upload. Wala na, hindi ka makalisali sa 100 subscribers. Na-pressure ka, hindi ka natutuloy. Kasi nalaman na ng lahat, di ba? Okay guys, bago tayo magtapos, gusto ko lang iiwan sa inyo to, no? Kung 1 taon ka na creator dito sa YouTube, at hiya pa rin yung dahilan mo kung bakit hindi ka umaangat. Alam mo, hindi mo na kailangan ng mga panibagong tutorial. Kailangan mo ng panibagong action para mawala yung hiya mo. Daan mo to, walang strategy sa mundo na makakatulong sa isang creator na takot pa ding makita ng mundo.
And as usual mga moms, or before I end, shout out muna natin lahat ng mga members natin. Ayan, syempre, thankful tayo and grateful sa lahat ng members natin dito sa aking channel. Yan guys, thank you so much sa mga members natin na until now, naka-join pa rin at nagre-rejoin pa rin. Ayan, shout out kay Sir Leon Morales, nakaka-rejoin lang nakaraan. Kay Jai Music Lyrics 21. Kay Sir Stephen John Soriano, ayan, shoutout po sa inyo, sir. Kay Jack As Her Life in UAE. And kay Sir Romel Marante, ayan, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Gracie Marticals, kay Sir JCJD 2124. Kay Sir Izumo TV, ayan, shoutout po sa inyo. Kay Sir Edgardo Panopio, ayan, shoutout po sa inyo, sir. Siyempre, ito yung ilang mga matatagal na members natin. Kay Sir Kirk Gaming, guys, ito si Sir Kirk Gaming, sobrang tagal na member natin to, guys. Kay Sir Jeffrey Batukan, sir, thank you so much. Kay Sir The Dreamer, ayan, thank you so much. Kay Madam Nikay Padaba. And also, syempre kay Ma'am Jerfy Vlogs. Ayan. Okay, sa inyong lahat, thank you so much po sa pag-support sa channel ko, sa pag-rejoin, sa mga ka-join lang sa membership natin. Thank you so much, guys. More power and God bless din po sa inyong mga channel. And also, syempre, sa ating mga bagong subscribers, mga old subscribers na until now nakasupport pa rin sa channel natin. I'm so grateful mga ma'am sir na may natututunan kayo, no, may nakukuha kayong aral, na-appreciate niyo yung mga videos na ina-upload natin. Thank you so much sa pag-appreciate, sa lahat ng appreciation na nababasa ko sa comment section. Thank you so much, guys. And sa mga supports ninyo, sa mga loyal viewers natin, loyal supporters, thank you so much. God bless everyone. And I hope, I wish, no, hindi lang ako, hindi lang kami, hindi lang sila yung sumakses dito. Tayong lahat. Tayong lahat ng mga small content creators. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!